control ng aking camera. For example, gusto kong makita yung harapan ko. So, dito ko na lang siya pinipindot. Hindi na didetect ng GPS yung traffic. Pero kapag tayo guys, Hello guys, magandang morning sa inyo mga guys. Ngayon lang tuloy tayo nakagawa ng video, So dito sa video na ito guys ay gusto ko lang kayong i-update about dito sa ating nakuhang Toyota Rush, Bali itong Toyota Rush na to na ginagamit natin guys ay almost 2 years na itong ginagamit ko. So ang tinatakbo ng sasakyan natin, itong Toyota Rush na ito ay nasa 24,519 kilometers na, Ayan yung ating, so tingnan nga natin yung ating yung average kilometer per liter niya. Ayan yung average kilometer per liter niya is 11.4, 11.4 kilometer per liter. Ayan. So kung naitatanong nyo guys kung bakit ako kumuha ng unit, kasi nga dito sa trabaho natin dito sa Saudi Arabia, minsan malalayo yung project. So kailangan mo talagang merong sasakyan. Hindi pwedeng re-renta ka na lang ng sasakyan. So minsan napaka-hassle, So sabi ng kaibigan ko rito sa Saudi Arabia, sabi niya magtatagal din ka rin naman dito sa Saudi Arabia, ay kumuha ka na ng sasakyan mo mas maganda, bago. So yan. Kaya ito, kumuha tayo ng sasakyan guys. Ito nga, Toyota Rush yung ginagamit natin. So itong Toyota Rush guys na ginagamit ko ay napakaganda na itakbo. At isa pa yung nung nakuha ko ito, yan, nilagyan din natin ng head unit. Ito yung Tesla head unit na kinabit ko, So ako lang talaga yung nagkabit niyan. At sinearch ko sa internet yan kung paano nilalagay. Although wala naman ako nakitang nagkakabit sa mga Toyota Rush. So merong mga kinakabit ibang sasakyan. Pero nagkaroon ako ng idea kung paano ikabit. So yan guys, so far so good naman yung ikinabit natin na Tesla head unit at napakaganda, Nilagyan din natin nung nabili natin to guys, mayroon siya nakaabang na 360 camera. Kaya bumili rin ako ng 360 camera, yung 4 na cameras at in-install natin. Actually, yan yung mga cameras na yan, Yan yung camera na yan, Yan yung sa left and right natin at saka front. So siguro kung isi-search nyo dyan guys sa aking mga videos, makikita nyo kung paano ko siya in-install, So ngayon guys, medyo umuulan. Bali umaga ngayon, 8:06 ng umaga, at nandito na ako sa lugar ng pinagtatrabahoan ko. So ayan, umuulan. So dito muna tayo sa loob dahil mayroon akong bit-bit galing sa aking opisina. Ayan yung mga gagamitin natin ng mga pyesa, di-deliver natin. Lalamove tayo ngayon. Joke lang guys. So napanood ko rin yung mga lalamove sa Pilipinas, So parang bala ko rin kumuha ng sasakyan na pang lalamove, pero hindi yung mga sedan. Gusto ko yung mga yung mga 1,000 kg, Alright guys, balik tayo dito sa ating head unit pala guys, Kung mapapansin nyo ay yung control ng aking camera. For example, gusto kong makita yung harapan ko. So dito ko na lang siya pinipindot. Ayan, so makikita nyo guys, yung camera natin, ayan, nasa front, So ayan. So medyo umulan, may tumutulong tubig sa ating camera. Kanina napakadumi niyan. So buti nga ngayon medyo malinis na kasi yung ulan dito, banda rito sa lugar namin ay walang alikabok, walang kasamang alikabok. Ayan, kung gusto ko naman makita yung likod ko, ayan, nakikita ko yung, ito yan yung front, Ito naman yung likod. Dito ko siya kinokontrol guys. Ayan, so ayan, makikita yan yung likod. Ayan, ito yung sa dashcam natin. Ayan yung likod niya. Then kung gusto kong makita naman yung
ano ba, dumadaan ako sa mga gitgitan na kumbaga masikip yung mga daanan. So ito yung ginagamit ko na view. Yan, ito sa gitna. Sa gitna, ayan. Ayan, ito sa gitna. Para makita ko yung aking left and right na gulong. Makikita ko rin kung nakasentro yung gulong ko or hindi. Hindi, nakikita kung pasok ako sa dinadaanan ko. Kapag gitgitan yung yung mga sakyan. Lalo na sa traffic. Alright. So dito naman, yung control natin dito sa kabila ay para sa map. Yan, mag-change ng map yan. Yan. Mag-change siya ng map. Alright, so para okay naman siya guys. Maganda yung head unit na to na kinabit natin. So ako lang nag-install niyan. Ako rin nag-install ng dashcam na to. No? So far, so good. Yan guys yung update natin para magkaroon lang tayo ng konting vlog sa ating YouTube channel. So kailangan meron tayong upload at least once a week. Alright. So ayan guys. So hindi ko pala na-off yung sakyan ko. I-off muna natin. Alright guys, so yan, nandito na tayo sa bahay. Bali 4:32 pa lang. 4:32 pa lang guys, madilim na rito. So bali yan guys yung total ng natin, odometer 24,531. So yan yung ating 360 camera. At ayan, nakarating na tayo sa natin, done na natin to. Lagi akong gumagamit ng GPS kapag ako'y papasok sa trabaho at pabalik. Lagi akong gumagamit ng GPS para makita ko na kung matraffic ba sa dadaanan ko. So makikita ko yung daan na walang traffic kapag nagta-travel tayo. So yun pala yung advantage guys kapag meron tayong GPS na naka-online, meron siyang wifi. No, makikita mo kung matraffic or hindi. Pero kung naka-GPS lang tayo guys, so makikita mo yung yung pupuntahan mo pero hindi mo malalaman kung matraffic ba or hindi. Kasi GPS lang. Hindi na didetect ng GPS yung traffic. Pero kapag tayo guys, kapag nakakonect yung head unit natin sa internet, no, makikita mo yung traffic katulad niya, no. Ayan, no. Kita niyo yan guys, yung mapula na yan. Ayan, ibig sabihin matraffic yan. Traffic yan. So marami namang daanan na pwedeng ikutan para hindi tayo matraffic. Ayan. Pero kapag hindi nakakonect sa GPS yan, walang internet. Ayan. Yan, meron tayong internet guys. So, ayan, nakakonect sa wifi. Pero kapag GPS lang yung gagamitin natin, for example, i-off ko yung internet nito. Ayan. Then, naglagay tayo ng destination. Nag-select tayo ng destination guys. So, ayan guys. So, makikita mo yung pupuntahan mo, pero hindi niya pinapakita kung matraffic ba or hindi. So, yan yung advantage ng naka-connect yung head unit mo sa internet para makita mo kung matraffic ba or hindi, no? So ayan, GPS lang yan guys, hindi naka-connect sa internet. So blue lang yung makikita mo, pero once na naka-connect sa internet yan, makikita mo yung yellow at saka yung yung red yan, katulad yan guys. So naka-internet na ulit tayo, kinonect natin sa internet. So yan, katulad yan, punta tayo ng Polo, Philippine Overseas Labor Office. So tingnan natin yung yan, start natin for example. Yan nakikita nyo guys ayan makikita nyo yung dadaanan yan may red. Naka red guys,
Naka-red, ibig sabihin yan, matraffic yan guys. Yan o. Matraffic yung red na yan. So, ganyan yung sistema kapag nakakonect sa internet yung head unit mo. Pinapakita niya na matraffic. Pero kung GPS lang gagamitin mo, naka-blue lang yan. So, hindi niya pinapakita kung matraffic or hindi. So, yun yung advantage dito side unit kapag nakakonect sa internet. Alright guys, so yan, madilim na guys. So, nandito na rin tayo sa bahay, magmula kanina sa trabaho. Ayan, nakauwi na tayo. So, yun lang yung vlog natin sa ngayon guys. So, thank you sa panonood ng video natin. Mabuhay po kayo. God bless po sa inyong lahat. Peace.